mga sikap, and yung people's program, and married men, married ladies, Lord, fellowship. Salamat kayo, karong hapon, Lord. Salamat kayo nga makatuon po mi simong pulong. Salamat kay Lord nga ikaw, padayon Lord, nga nagatudlo ka namo. Pray me, ikaw lang jud Lord, maghatan na mong wisdom. Masabtan na namo Lord sa yano, kini imong pulong. Pray ko Lord, nga ikaw magasangkap ka nako, pagdala ni simong pulong. Ikaw Lord, giya ka nako, tudlo ka nako Lord. O ikaw, mag-tular sa akong mga baba Lord, sa pangaangay, ng imong tudlo, sa imong katawhan. O giyahi lang ko Lord. Laygon kay ka, ikaw ang tanang ulian sa tanang dugog himaya. O giampuntan Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod, keep putting our trust in God. Pagbutang na to sa tuang pagsalig nga na sa Dios. Kanindot sa makita nato karon nga gikan pa gini ang buntag, and karon hapon kung ang buntag we are setting our hope ngadto sa Dios, karon hapon is atong ibutang apong pagsalig. Pero makita nato dra ba nga isa sa mga gusto sa Dios nato makatunan isip Kristohanon, natong mga Kristohanon isip anak sa Dios, ang pagsalig niya. Amen? Ang pagsalig niya. Nga gikan sa mga bata, or gikan ka nga, nakaton ka na na-save ka, nakabalo ka na-save ka, bata pa ka, padong ka na young people, padong ba ka, or na-save ba ka, adult na ka. Dili, mayon ba nga, dili bitaw nga, mayon ta nga, kanilang silang nga side, kanilang mga grupong pwede na musalig nako. Kundi gusto sa Dios, matag-usan na to, nga sa diyan nakaton ta sa pag-ila sa Dios, musugod po ta sa pagsalig niya. So nakatunan nga ito ganyan buntag nga, kung naang imong pagsalig or naang imong hope nga to sa Dios, sayon na kayong obedience. Amen? Ug mo po na, nga nakita sa Dios nga kita, isip Kristohanon, magtotoo sa Dios, kinahanglan i-develop jud nato ang pag-hope nga to sa Dios o pagsalig nga to, pagbutang sa itong pagsalig sa Dios. Kay naay mga butanga, gaan ra kayo nato himuon para sa Dios kung naatay pagsalig niya. Amen? So nakita nato diri sa life ni David, siya may nagsulat aning Psalm 16. Isa ni siya ka prayer niya, and diri nato makita nga gi-affirm o so ba gi-declare jud ni David nga iya jong gibutang iyang pagsalig ngadto sa Dios. Og makita nato sa life ni David nga lahi ra kayo ang dagan siyang kinabuhi kay naaman ang Dios kuyog niya. Sa pagbutang nato sa itong pagsalig sa Dios, na makasulti jud ta diri sa atong paghimo ang Dios atong partner. Ano man, ato man siyang isaligan. Gibutang man nato ang pagsaligan niya. Partner na siya sa mga estudyante, partner niya siya sa pag-eskwela, sa mga ginikanan, partner na ninyo sa pagtrabaho, sa pagnegosyo, sa everyday. Diba? Nga nahimong partner ni Mang Diyos. O sa life po ni David, nakita niya nga, muna makita na ito nga, lahi ang dagan, nahimo niyang partner ang Diyos. Yes, nakita na ito, di man yun perfect si David, naam yun ang sipyat man yun siya, dagang decision making siya ng sipyat siya, dagang mga nasiyang mind niya nga, wa ganahi ang Ginoo, gigihimo niya, wa nalipay ang Diyos. Even ganyan, nakakuan siya consequences sa sala. Pero overall, until nga si David, unsay conclusion, sa marawitang mabasa nimo sa iyang life, namatay siya in good old age. Di ba? Indot kayo in good old age. Nga naman, nagsugod na sa diyan declare siya nga iyang gibutang iyang pagsalig, ang iyang trust nga to sa Dios. Ibutang nagsugod na. And makita nato diri sa diyang gibutang na niya, nasabtan po ni David sa diyang nagsalig siya sa Dios. Ang Dios po, wa po ni pakyas niya.
O makita nato ni sa aton ning gisugnan atong miaging Sunday nga ang Dios pod nga nihatag po siya assurance or nakita sa life ni David sa niyang pagbutang niya pagsalig sa Dios nga ang Dios po nihatag po niya assurance nga di niya talikdan si David. O makita nato sa atong life po nga kung musalig ta sa Dios, di po ta niya ipakyas. Una, makita na nga naay assurance, makita nato sa life ni David nga ang Dios, makita na sa verse 7, nga I will bless the Lord who hath given me counsel, my reins also instruct me in the night seasons. Una nga, makita nato nga natay assurance nga ang Dios, kung butang ta pagsalig nato sa Dios, natay assurance nga ang Dios mohatag jud nato or kanang naa jud ta, we are guided. Naa jud ang guidance sa Dios. We will be guided. And ang guidance sa Dios padayon na until sa imuhang pag mahumani either mo kuhaon to sa Dios and until mo balik ang si Jesus Christ. Ano man, sa dihang si Jesus Christ ni sakgaw nito sa langit na ang Holy Spirit mo atong comforter ang atong guide nga nagminister and then nagminister ang kalibutan na and by the grace of God ang ka-blessing na nga nipuyo siya sa ato ang lawas. Ang atong lawas na himong templo sa balang espiritu. And forever na atay guide. Amen? Na ang guide. Pero kung dili ginita mo butang sa itong pagsalig sa Dios, bisan pag naatay guide, musalig man ta sa itong kaugalingong kartiyo, musalig ta sa itong kasing-kasing, sa atong kaugalingon, awan mo, ano ba nga, wajay mahimo ang Dios. Nga na nato, nga ni nato, nga na ninyo. Ano man, wa niyo gibutang yung pagsalig nga na niya. Munang we are guided sa atong pamaagi. Kaya nakita sa Dios nga ang atong pamaagi nato, wa jud tarong ra na sa atong kaugalingong mga mata. Tarong ra. Tuutan mo sakto. Pero di day mao. And ang lisod kayo kay ano ba nga kay nagtuol itang sakto aw ato yun ang panindigan. Pero una ang Dios, makita nato ang Dios. Yes, ang atong pamaagi nato di man yun sakto yun. Di man tanan sakto sa kalagi ta pataka lang ni kunahona nato. Pero salamat nga naatay perfect God. Ang iyang pamaagin niya perfect. Pero munang kung ibutang nato ang pagsalig na niya sa nganha kaniya, siya nagahimo sa atong mga pamaagi pod nga perfect. Sa to ba meaning nga ang decision makings nimo tungod kung musalig ka sa Dios, ang decision makings nimo sakto. Saktong paminsar. Sakto ay mohang ano ba? Nga dili sa makita nato na siya sa Psalm 18. Sugod sa verse 30 and then sa verse 32, makita na nga and as for God, His way is perfect. The word of God is tried. He is a buckler to those that trust in Him. It is God that girdeth me with strength and maketh my way perfect. Ang atong pamagi, dili kita nga himutang perfect sa Dios, kundi ang atong pamagi. Nga ang atong hunahuna nato subay na kabalon ta nga subay na sa pulong sa Dios. Nga kabalon ta nga ay adi naman gyapon ni kabuton sa Ginoo, adi na lang ta padayon ni. Ano ba? Nga to the point nga ang imong pamaagi nimo tarong siya. It's perfect. Ano man, tungod na nimo? No. Tungod na sa Dios. Sa atong pamaagi, ano sa atong paglakaw, nga ang atong steps, ang atong mga lakang na guided na sa Dios. Yes, naay time nga naay fall, naay downfall, sipyat tagamay. Pero ang promise sa Dios, we are not
We shall not be utterly cast down. Hindi kita malubong nyo kayo. Pandol lang. Pero dili tam ligid. Ano na pasabot na? Though we fall, we shall not be utterly cast down. Ano? And for the Lord upholdeth him with his hand. And then, aside sa atong walk, sa atong pagtrabaho, sa ato ang kanamitaong ang output na to. Nasama sa life ni David nga makita niya nga ang Ginoo every decision before siya mo sulong, before siya mo kig-away na kay warrior man si David. Naadjud siya makita jud nimo nga he's putting his trust ngadto sa Dios kay in every decision making himuo niya he inquired ngadto sa Dios. And ang promise sa Dios nga na niya, hala, sige. Muna ba nga, sa atong life na to, ang guidance sa Dios, niya, duol na niya, mangayot na niya, guidance niya. And makita po na to ba nga, ang result po sa ato ang pagtrabaho, sa ato ang mga output na to, maybe pa yung pag-eskwela, maayo po. Ano man, promise man sa Dios. Okay? So makita na to, nga ang guidance sa Dios nagapadayon. And kaduha, makita na to diri, not just nga we are guided, we will be guided. Balik ta sa ato ang ibasa dito sa verse 18. Psalm 16. Sa verse 16, I have set the Lord always before me. Kanin pasabot ani, I have set the Lord always before me. Muna pasabot ba nga, gihimo nimo ang Dios ng imong gisaligan. Nga siya, ba nga, siya maguna, follow kaniya. Okay? And then, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. What a promise gihatag sa Dios. I shall not be moved. Muna nga, ang assurance gihatag sa Dios nga ni nato, di lang nga kita giyahan niya, the assurance that we will be guided. Kaduha, the assurance that we will be guarded. Na ang protection sa Dios. Amen? Na ang iyang paghatag protection sa tuwa. Ato ang tunan na karon unsa mga butang nga diin ang Dios nagahatag og protection nga ninato di lang ngayon nga kanang word nga protection jud ni ang safety og ang kanabitang word nga makita no di kanang I shall not be moved. Naa ka ba nga safe ka ba nga why makaparog nimo? Ano man? Naa ang Dios. Kung tanawon bitaw nimo ngano man giklaro man diri because He is at my right hand, I shall not be moved. Kay sa una jud nga siyempre sa una nga away kanto man na pininsingay man na sa una. And pag back up gani ka og soldier sa una, nginang kinalag back up ang soldier karon pinusilay na magadaron marag lahi na pud ng strategy. Pero sa una, kung mo back up kag soldier, ngit kag support ng duha mo or tulo mo, mutindog jud na sa right hand nimo. Ano man, nagpasabot na nga mudipinsa na siya nimo. So muna sa life ni David as a warrior, iyahan nang na-picture og nayang nakita ba nga ang Ginoo kanunay nga naa sa iyang right hand nga naa ready to defend niya. Nga siya ang iyang defender, naa siya iyang advocate manlalaban niya. Naa dira. Og nga ang blessing nga na dili na kang David, mo po na sa to ang kinabuhi. Nga ang Ginoo, He's our defender, tigpangalipod nato. Siya po ang manglalaban na to. Kaya naman, naa siya sa tong right hand. Nga klaro nga, protektado ta, nga, yes, na, kay kung tanaw na mo, ang kalibutan karon, di lang kalibutan karon, ang spiritual karon, gusto jud sa atong kaaway, nga itong, ikwanta, pindown ta ba? Muna gusto sa itong kaaway. Muna nga makita na to diri sa life ni David nga ang Dios nagakanunay nga nag-guard niya.
So makita po nato sa Psalm 121 verse 3. Ang promise sa Dios nga nganhi kanato. Psalm 121 verse 3, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Muna atong Dios. Di siya sugot nga ang ato ang tiil, malihok. Matumba ta. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber or sleep. The Lord is my keeper, is thy keeper, and the Lord is thy shade upon thy right hand. Kanindot na ang promise sa Diyos na, yes, siya atong nagprotektar, siya nag-keep na to. Na we are safe. Nga nas kamot sa Diyos. Kinaas siya sa atong tuo nga kamot. Ready to defend. Ug mo ni promise sa Diyos ganin nato. So, sa asa na makita nato nga ang Diyos sa usang paagi makita nato ang Dios nga kanunay siya nagahatag nato proteksyon o nag-guard siya nato. Una, nagpaila ang Dios, sumala po sa nailhan ni David ngadto sa Dios. Ang Dios mao ato ang shield. Mao atong taming. Amen. Ato ta sa Psalm 3. Nga even kani Psalm ni David, Psalm 3, sugat verse 3, But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of mine head. Na makita na ang Dios, siya ang atong taming. My glory and the lifter up of my head. Ambak ta sa verse 6. I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all my enemies upon the cheekbone, for thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth to the Lord, thy blessing is upon thy people, Selah. So nakita ni sa life ni David nga ang Dios na niyang taming, siya ang taming, siya ang shield nga na kaniya nga although gipalibutan siya 10,000 nga kontra niya, dili siya angay madlok. Ano man, naa ang Dios sa iyang tuong kamot, ready to defend as his shield. Kining panahon na kung tanawon ba ni physical jud makita nato rin kaaway ni David. Pero karon pastor, unsa man applicable pa ba nato karon? O amtay kaaway. Di man ko sundalo. Di man ko kanang naa sa government nga kuan nga kinahanglan or mga sundalo, mga pulis nga naa jud klarong kaaway. Tanaw na to ang atong kaaway naa sa spirit world. Ato mga Kristohanon, ato ta Ephesians, ato ning amo ning na kuan atong Friday at sa per vigil na to. Na di na to kalimtan. Nga atong kaaway na to. Ephesians chapter 6. Ingon ang pulong sa Dios, una sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, but against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Kita, dili ta karon nga nagkumbata nga physical nga makita nato atong kontra nato. No. Pero na atong kaaway nato. Yes, kanunay na nga naa but against principalities, against powers, rulers of the darkness of this world. Kanang word nga lahi yun ning principalities, lahi ning powers, lahi ning rulers of darkness of this world, kaning spiritual wickedness in high places. Kung tanawon man guna sa pag-explain ni Apostle Paul na nga sa spirit world, sa atong kontra nato, lahi-lahi kanamitang mura na siya ugwan ba? Kaning principalities kinatasan man na. Nga so mura ni siya ugwan ba nga kani
mura ni ang kontra nato sama sa usa ka lungsod lang. Na nay leader dira ug naapoy mga tao dinha. Di ko kalimot ato itong testimony sa una nga naay spiritist na convert dito sa Iligan sa una. Nga siya head dito. Wala ipoy head diri sa Lanao Norte. Siya head dito sa Iligan. Wala ipoy head diri sa Lanao del Norte. Inana na territory. And then aside lang mura na siya og kanang lungsod, munang lahi po ni siya ang against powers, mga sa province na po na iyang scope. Against rulers of the darkness of this world, mo national na iyang scope. Inana atong kontra. O gansita, naman nuwag kita. Nabitaw na isa ka, remember nga, makita lang ko ang demonyo ba ako, yun ang kulatahon na testing eh. Nabitaw to yung one trigger na nakita yun na to, na ba? Siyagit lang kita. Kung saan nakahana dyan kukungan. Prakansita. Hey, kanunay na ang atong kaaway. 24/7. Dili na siya kanamitaong moingon ba nga pakaway sa takrong. Hey, kanunay na. O kanunay ng battle, nagpaabot lang na kanus ata. Huyang. Mabitaw ng sa may purpose nga natin, whole armor with God, that we may be able, verse 11, we may be able to stand. Mga kabarog lang gyapon ta. Gatong tiil, di malihok. Ngayon gyapon ang eye shall not be moved. Ug salamat sa Dios. Yes, di na to makita to ang spirit, ang mga kontra nato sa spirit world. Pero salamat nga naa si anang Dios nga nagsilbi taming na to. Na yang pulo nga naghatag protection na to. Di na kakalimnan. Inana ka, daring ang atong kaaway. Jesus Christ magani, yamang yung gitintal. Di ba? Nawa, strategy sa itong kaaway. Di ba, gitintal niya at si Jesus Christ nag-fast. Gitintal niya ang bato. Siya yun mismo. Jesus, kaning bato, himuan ng pan. Tinuod ba dyan ka? Siya tubag sa Ginoo, it is written. So ang tubag ni Jesus Christ, sumala sa pulong sa Diyos. Dala siya dito sa ako ni hatag na nimo, hala ambak, ako kaning ambak kay salon kasi mong mga anghel. Makita na to, sang yawa ni quote po og verse. May quote po verse ang yawa. Munang dili yun mahimo ng ananaon, bitawan may yawa. Bible niya ha, Bible niya di, oy. Quote mangig verse. Nanaon rin mo Bible niya. Dili eh. Dayang, humana to, yukbo na ko. Ito pag Ginoo, yes, kadaog ang Ginoo. Pero makita na to dira, sa Luke. Luke chapter 4 verse 13. Pildi man wadyo kadaog ang yawa to. Wadyo niya na siya yang pagtintal niya. Luke chapter 4 verse 13. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him, from Jesus, for a season. Ha? For a season. Hey, manday daha, naagyapon ta sa spiritual warfare diri. Banday ta kaya atong church still at under attack. Maybe mayon ba mag-awa naman to 2020 man to katong nitabo diri na physical kit-an jud nato. Grabe to. Gawas yun na mong nga suka itong may kasabot. Akong asawa ko, kapacheck up ko akong asawa ko. Nabaguhan niya ba?
Kita tanan, baguhan. Di na to kalimtan, he departed from him for a season. Inana, kasatol na tong kaway. Asa man nakita na to ang next nga sad nga senaryo di ang yawa ni tempt sa Dios ni Jesus Christ. Ato to sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, sugot sa verse 21. Palaban ako. Dahil makita na ito nga, si Jesus Christ, iyahan ang gikuan niya daan ba? Istorya niya daan ba? Unsay may tabo niya. Now, verse 21, "At the time forth, Jesus began to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders, and chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day." Storya niya sa mga disciples nga, inani mitabo na ko ha, ladakpon ko, ihuko, mutubang ko sa hukmanan, and then, pagapatyon ko, ilansan ko. Pero sa third day, mabanhaw ko. Verse 22. But Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee." Tanawin mo na ba? Nindot ba ang concern ni Peter? Di ba? Nindot ang concern ni Peter, ayaw ton, Lord. Ay, ikaw daw ba patay? Di ba? Messiah gud na, Dios gud na. Tanaw na to, unsa jay kay makita na to ba nga mobalik ta sa Ephesians chapter 6 bang, "For we wrestle not against flesh and blood." Ano ta sa verse padayon ta sa verse 23. "But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan." So makita na to diri nga si Satan ang yawa, yes, mobalik, he departed for a season. Pero pagbalik niya, wa na siya, unas tanan makita na to da, wa na siya nga physical ni ato ni sa Dios nga aning Jesus Christ, wingon sa Jesus Christ, money sama bitaw dito siya sa diyang gitempt niya siya dito sa mountain. Nga Lord, inani no. Unsa gamit niya? Peter. May times sa gamiton sa Ginoo sa tong kaaway nato. Disciple man si Peter, kita mo nga Kristohano no sa gamiton sa kaaway na to. Ang galayan ni Jesus Christ, kabantay siya. Uy, di man ni si Peter. Yawa man ni. Kato nagstorya niya nga, Lord, ayaw na himuan to nimo, ayaw itugot nimo. Hey, ano day, unsay truth yan eh. Kabalo jud ang ni Jesus Christ sa plano sa Dios nga mo ni mitabo jud niya pagapat yun siya, and then the third day, pagkapanahon. Kaya kung walay pag-ula sa dugong, walay kapasayloan. Pero ang kabalo ang yawa, nga kung dili na may tabo, walay kapasayloan. Di ba? Pero makita niyo ang yawa, unsa siya ka subtle? Nga wala siya ni directly niya ato ni Jesus Christ, gigamit niya si Peter. Ano makita nato dira nga, hey, muna magbantay po ta sa ang ni Jesus Christ diri, nakabantay siya sa statement or sa mga words nga nigawas ni Peter. Nga concern man ni, pero unsay truth. Kinahanglan ko mamatay na third day pagkabanhawon ko. Ay mo ni bantayan nato. Muingon ba nga kita? Yes, di na siguro ta ambot lang pila pa ka years mo balik to sama sa nitabo ni katong nitabo kan naa si Maureen diri. Pero dili na to kalimtan na naagyapon atong kaaway. For a season. Dili gusto atong kaaway nga hala, i-divide dan mawala ang unity sa church. Kay kung wala ang unity sa church, why agi ang church? Munang sugod lang ta, muni gistorya niya.
Pero yan, kabalo ta sama ta ni Jesus Christ nga, kuan ba nga, unsa may iyang pulong. Di na to kalimtan ha. Dili tao atong kontra. Ang yawa behind anang tao. Atong kontra, mo na ang demons behind anang tawhana. Muna dili, ayaw mga mag-away-away ta diri. Ayaw tugutin na. Kaya isa ray dili gusto, isa ray gusto na atong kaaway ra jud. Gansita. Munang kabalo ta nga, unsa man